Nasaan ang lupa ko? Yun ang sigaw ko sa kuya ko pag-uwi ko matapos ang 10 taon sa abroad. At ang sagot niya, katahimikan. Wala palang bahay, wala palang lupa, wala palang pinundar. Pero hindi pa yun ang pinakamasakit. Sarili kong pamilya pala ang nagnakaw ng lahat ng pinaghirapan ko. 10 taon akong nagtrabaho sa abroad. 10 taon akong nagtiis sa init ng disyerto, sa pagod, sa lungkot, para sa nag-iisang pangarap: magkaroon ng bahay, magkaroon ng sariling lupa, para pag-uwi ko, hindi na ako magsisimula sa wala. Hindi ako nag-asawa, hindi ako nag-anak. Ipinagpalit ko ang kabataan ko para sa pangarap na iyon. Habang ang mga kaibigan ko may mga pamilya na, ako, overtime pa rin. Habang may nagpapakasaya, ako, nagbibilang ng remittance. Bawat buwan, padala. Bawat sweldo, may kaltas para sa bahay. At lahat ng pera, sa kuya ko ipinagkakatiwala. Dugo ko siya, pamilya ko siya. Paano ako magdududa? Sabi niya, unti-unti nang naitatayo. At naniwala ako. May mga pagkakataong may kutob ako. Bakit laging kulang daw ang budget? Bakit laging may dagdag gastos? Bakit parang walang matapos? Pero sa tuwing nagtatanong ako, may sagot lagi. Tumataas ang materyales, may problema sa titulo, may kulang pa sa lupa. At ako, padala ulit, padala ulit, padala ulit. 10 taon, hindi ko alam. Habang binubuo ko sa isip ko ang bahay ko, binubura pala nila ang pangarap ko. Pero hindi pa iyon ang pinakamasakit. Noong umuwi ako, punong-puno ako ng saya. Akala ko panalo na ako. Pagdating sa baryo, diretso ako sa lupa na dapat ay akin. Pero walang bahay, walang bakas, bakanting damuhan. Parang walang nangyari roon. Kailan paman. Tumigil ang mundo ko. Hindi ako makahinga. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Paulit-ulit lang sinasabi ko sa sarili ko, nasaan ang bahay ko? Nasaan ang lupa ko? Nasaan napunta ang bahay ko? At doon ako sumugod sa kuya ko at sinigaw ko, nasaan ang lupa ko? Nasaan ang bahay ko? Tahimik siya hanggang umamin. Hindi raw nabili. Walang titulo, walang bahay, walang pinundar. Naubos ang pera. Ginamit. Winakasan nila ang 10 taon ko. Pero akala ko doon na nagtatapos ang sakit. Hindi pa pala. May mas mabigat pa. Habang ako'y umiiyak sa harap ng kuya ko, napansin ko ang bahay nilang tinitirhan. Malaki, bagong pintura, may gate, may motor, may sala na may malaking TV. At bigla kong naitanong, saan ninyo kinuha ang perang pinangpagawa nito? Tahimik. Hindi makatingin hanggang umamin ang hipag ko. Ang bahay nila, pera ko pala ang pinagpatayo. Parang tumigil ang mundo ko. Habang ako halos mamatay sa abroad, habang tinapay lang ang kinakain ko minsan para makatipid, habang pinapadalhan ko sila
para sa pangarap kong bahay, sarili pala nilang bahay ang itinatayo. Gamit ang dugo ko, gamit ang buhay ko, doon ako tuluyang nagdilim at ang sigaw ko. Habang ako ay nasa ibang bansa, komportabli kayong nakatira sa bahay na pera ko ang pundasyon? Pamilya ko pa ba kayo? Hindi ko mapigilang manginig sa galit. Di ko alam kung sisigaw ako o babagsak. Dahil sa sandaling iyon, parang hindi ko na sila pamilya. Magnanakaw ang tingin ko sa kanila. Yun ang nakikita ko. Hindi ako makatulog sa galit. Paulit-ulit kong iniisip. Dapat bang idemanda ko sila? Dapat bang ipahiya ko sila sa buong baryo? Dapat bang bawiin ko ang lahat? Kahit sa dahas? Pero isang gabi may narealize ako. Kung hahayaan kong kainin ako ng galit, 2 beses nila akong ninakawan. Una, pera ko. Pangalawa, ang kapayapaan ko. At hindi ko ibibigay iyon. Kaya pinili kong bumangon. At iyon ang ganti ko. Tahimik ang karma, pero totoo. Unti-unting nalubog sa utang ang kuya ko. Naibenta ang motor. Nagkaproblema ang bahay. Nagkawatak-watak sila. At ang bahay na pinagmalaki nila, pinagmulan ng kahihiyan nila. Dahil nalaman ng buong baryo ang ginawa nila. At ako, nagsimula ulit. Pero ngayon, mas matalino, mas matatag, mas maingat. Nagnegosyo ako at nakapag-ipon. Nakabili ako ng totoong lote. May titulo, pangalan ko. At nang maitayo ang maliit kong bahay, tumayo ako sa harap nito at sinabi, ninakaw ninyo ang 10 taon ko, pero hindi ninyo nakuha ang pagkatao ko. At doon ko naramdaman, ako ang tunay na nanalo. Kung OFW ka, pakinggan mo ito. Huwag ipaubaya lahat sa iba, kahit pamilya mo pa sila. Protektahan mo ang pinaghirapan mo, dahil may mga luha ng OFW na hindi dahil sa amo, kundi dahil sa sariling dugo. Kung nagalit ka sa kwentong ito, isulat mo sa comments ano ang gagawin mo kung ang sarili mong pamilya ang nagnakaw ng pangarap mo. May kakilala ka bang OFW na dumaan sa ganito? Ibahagi mo ang kwento nila. At mag-subscribe ka na rin sa Tinig ng Luha YouTube channel. Dahil dito, bawat luha may boses. At bawat pagtataksil may pagbangon. At baka ang susunod na kwento ay kwento mo rin.